So ngayon po ay ating pong pag-uusapan, balik po tayo sa the Lordship of Jesus Christ. Pag-uusapan po natin ang lahat ng may kinalaman sa kanyang pagkapanginoon. Ngayon po ay pag-uusapan natin na si Jesus Christ, siya ang Panginoon na ating righteousness. Siya po ang ating katuwiran. Amen? Ang righteousness po ay napaka-importante. Kapag po walang righteousness, kasi ang religion po, ang religion walang kwenta. Ang kailangan mo, righteousness. Amen? Ngayon, mula kay Adan, or Adam, mula kay Adan hanggang ngayon, ang mga tao hanggang ngayon, okay, pinipilit po nilang maabot ang pagiging matuwid. Tama? Religion, there are many religion, they are trying to achieve righteousness. Ang religion po ay by works. That's why I don't like religion. Religion is not righteousness through Christ. Religion is human effort. Right? Ngayon, pwedeng isipin mo na wala kang religion, kahit nag-iisa ka pa, pero ang nasa isip mo, ikaw ay mayroon sariling katuwiran, mayroon religion ka. You have your own reasoning. Okay? Ang tawag doon, self-righteousness. Hindi ka makakatakas sa religion, malibang ikaw ay mapunta kay Kristo. The only way to escape from religion is to be in Christ Jesus. Amen? Now, another thing. Kung nasa isip natin na, kahapon maganda yung na-share ni Mother Leslie. Mother na po tawag namin sa kanya. Yan. Na may mga Christians, sometimes tayo, na mga Christians, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, pero minsan tinutokso tayo ni Satan na magmatuwid sa pamamagitan ng gawa. Okay? So ngayon, mga kapatid, kailangan po nating maintindihan ito para wag na po kayong nahihirapan. Now, ang kanilang pursuit o pagsusumikap para maging matuwid sa pamamagitan ng human toiling, ito yung sariling gawa ng tao, yung pong pagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng gawa. For example, maraming bumabagsak dito. Halimbawa, nakagawa ka ng mali kahapon. O kaya ngayon, nakagawa ka ng mali ngayon. Ang nasa isip mo ganito, kailangan bukas, hindi ko na siya magawa. Okay? Tama naman yun. Pero ano ang nasa isip mo? Kadalasan ganito yung nasa isip. Kailangang ma-perfect ko para maging matuwid ako. Okay? Hindi ka magiging matuwid sa sariling gawa mo. Pero tama po bang gumawa ng mabuti? Tama yun. Pero kung gagawa ka ng mabuti, hindi para maging matuwid. Gumawa ka na lang ng mabuti. Okay? Ngayon, ang ginagawa ng religion is this. Religion is human toiling. Kahit sa mga churches that they believe that salvation is by grace, pwede silang bumagsak sa religion sa pamamagitan ng pag-iisip na sila ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kanilang performance. O magiging matuwid sila sa pamamagitan ng ministry. Ang ministry, hindi po yan, halimbawa ako pastor, ang pagiging pastor, hindi po yun dahilan kaya ako naging matuwid. Hindi po yun nakaka-achieve ng righteousness. Okay? Now, hindi ka magiging matuwid pagka nagpastor ka. Ang pagpapastor, hindi yan ang dahilan para maging matuwid ka. Amen? Ngayon, ang nangyayari is, they're just pulling deeper, okay? Yung ginagawa ng kanilang pagmamatuwid, sila po ay lalong ililulubog sa putik ng kasalanan kasi ang tawag doon ay unbelief. You think you believe God? Na naniniwala, na iniisip mo ba na kaya ko ginagawa ang mabuti para maging matuwid ako kasi naniniwala ako sa Diyos. Ang tawag doon ni Jesus Christ is unbelief. Ang self-righteousness is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. And you will know today, malalaman nyo kung bakit. The truth is, we cannot achieve righteousness. Ang righteousness, sa Tagalog po yan, sa translation natin ng Tagalog, pagiging matuwid. Okay? Pagiging matuwid. Or, pag sinabi nating righteousness, another translation ng Tagalog, katuwiran. Okay? Ngayon, tama po ang maging matuwid. Pero paano? Ang tanong ay ito, paano tayo magiging matuwid? Ang righteousness, hindi mo kayang i-achieve. Ang righteousness, hindi ina-achieve. Okay? Ang religion is achievement for righteousness. Kaya mahirap ang religion. That's why I don't like religion. Ako, pastor, pero wala ako religion.
Pero meron akong Diyos. Amen. Meron akong Jesus Christ. Ngayon, what happened to the human race that came from the first man, Adam? Ano nangyari sa human race? Ang nasa isip lang natin ganito. Kaya ako naging makasalanan kasi ginawa ko. Yun ba talaga ang dahilan? Kaya ka naging sinner kasi ikaw ang gumawa? O ano talagang pinakang ugat bakit mo nagagawa ang mali? Okay? Now, ito po yung titingnan natin. Lahat ng lahi, lahat tayo, kahit anong kulay natin, anong height natin, okay? Lahat po tayo galing po sa iisang tao. Ang pangalan, ang tinawag sa kanya ay Adam. Hindi ko po alam kung name yon, okay? Pero siya po ang first man, Adam. Now, through Adam, we were made sinners. Bakit tayo naging makasalanan? Ganito po ang dahilan. Basahin po natin. Romans 5:19, basa. Okay, malinaw po ba sa inyo sa Bible? Sa Tagalog po, sapagkat sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao. Ilang tao ang sumuway? Ayon sa sulat ni Apostle Paul, one man. Isang tao ang sumuway, nakagawa siya ng maraming makasalanan. Okay? When Adam, si Adam po ang tinutukoy na one man. Nung si Adam ay nagkasala, lahat ng lahi makasalanan. Very clear sa Bible. Okay? Because of one man's disobedience, the many were made sinners. Ang ibig sabihin po ba, Pastor, hindi pa namin alam ang Ten Commandments, makasalanan na kami. Yes. Okay? You can refer to King David, Psalm chapter 51. Okay? Is that verse 5? Ang sabi ron ay, ako'y makasalanan na nang ako'y ipagbuntis ng aking ina. Makasalanan na nang ako'y isilang. Siyempre, ang tanong ng mga tao, paano nangyari? Wala namang nagawang, wala pa namang ginagawang mali yung baby. Kasi nga, naging makasalanan tayo, hindi dahil sa gumawa tayo. Kaya kahit di siya gumawa ng mali, sinner siya. Kasi ang basehan ng pagiging sinner, ayon kay Apostle Paul, hindi dahil sa ikaw ang gumawa. Ang totoo niyan, merong isang gumawa at tayo ay nadamay. Amen. Nakuha natin. Ngayon, the fall of the first man Adam made mankind sinners. May mga kapitbahay tayo mababait, sinner yon. Mabait na sinner. Okay? Meron mga tao, nasasamaan tayo, sama talaga ng mga taong to. Oh, masamang sinner. Pero iisa lang ang label na all have sinned. Sabi ni Paul, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Lahat tayo nagkasala. Ngayon, we are sinners not because we sinned. We are sinners because Adam sinned. Amen? Kaya nga, in Romans 3:23, all have sinned, pero in Adam. In Adam, all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Ngayon, let's study this. Ang kamatayan ay naghari both spiritual and physical. Si Adam, nung di pa nagkakasala, walang kamatayan ng tao. Pero nung siya magkasala, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. Pagpasok ng kasalanan, pasok rin ang kamatayan. Ngayon, basahin natin ang Romans 5:17 na malakas. Go. Okay, tinan mo ha. 1. Ilang 1 yan? Hindi yan 1 plus 1 equals 2. Isa lang yan, 1. Okay? For if by the transgression, ibig sabihin ng transgress, pagsuway, sumuway sa iisang sinabi ng Diyos, huwag nyo kakainin ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng garden. Isa lang ang sinabi ng Diyos, nilabag pa. Iisa na nga lang yun. Okay? So, nagkaroon siya ng transgression o pagsuway. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Sino yung isa? Si Adam. Kaya, pasensya ka na, Adan, lahat ng sisi sa'yo. Okay? Kasi yun ang sinabi ng Bible. Amen? Ngayon, condemnation came to all men. Dahil kay Adam, ang hatol ay dumating sa lahat ng tao. Tingnan natin. Romans 5:18, basa. Tingnan mo ha. Then, as through one. Ilang transgression? One. Dahil kay Adan. Si Adan yun. Okay?
Ang resulta ay hatol sa lahat ng tao. Kaya lahat po tayo napailalim ng hatol. At dahil napailalim tayo ng hatol, para maligtas ka mula sa hatol, kinakailangan may isa rin na mahatulan para sa'yo. Ang pangalan si Jesus. Amen? Siya ngayon ang hahango sa'yo sa ilalim ng hatol na kagagawa ni Adan. Amen? Let's go. Ang sinasabi ni Paul ay ito, anumang mangyari doon sa first man na si Adam, ay nangyari din sa atin. Dahil ang isinilang tayo lahat, dala-dala natin ang the same sin. Kaya nga, minsan natatawa ko doon sa mga tao na nagdidebate sa kalang mga relihiyong, kami ang tama, kayo mali. Mali yun, lahat kayo mali, kasi lahat tayo na kay Adan. Walang relihiyon dito. Amen. Ang pinag-uusapan dito, ugat. Kaya sabi sa inyo, ang relihiyon, wala yan. Ngayon, we carry the same sin. Yung fall of Adam, dala-dala natin. Ang sumpa ni Adan, dala natin. Ang kamatayan ni Adan, dala natin. Yung hatol ni Adan, dala natin lahat yan. Okay? Clear? Clear, mga kapatid? So ngayon, kung dala mo yon, tapos kailangang ma-perfect ko yung kautusan, kailangang makagawa ko na mabuti na perfect para ako'y maging matuwid, huli ka na kasi lahi ka ni Adan. Hindi ka pa nakakaporma, sinner ka na. Amen? Ngayon, Adam and all human race that came from him are classified as one. We sin in Adam, we died in Adam, we are condemned in Adam. Okay? Because of Adam. Ulitin natin, sa Bible scripture. Because of the trespass of one man, the many were made sinners. At the disobedience, right? Because of the disobedience, dahil sa pagsuway ng isang tao, marami naging makasalanan. Siya ang sumuway, tayo naging makasalanan. Okay? Now, all sinned in one. All condemned in one. Kay Adam, all lost in one. And all died in one. Amen? Pastor, paano yung baby? Ayan, ulit na naman. Diba? Ganon kakulit ng mga tao. Kahit basahin mo ang Bible. Kasi nga, na-mindset tayo sa religion. Ngayon, paano yung baby? Hindi naman nakagawa ng mali. Yun nga, hindi kasi base sa paggawa mo ng mali o tama. Kundi, dahil lahi ka ni Adan. Okay? Ngayon, in Adam, all have sinned. That is why, ang pag-achieve sa pagiging perfect, malabo. Okay? Achieving righteousness by obeying the law, impossible. Yun ang utak ng mga Israelites. Si Apostle Paul, bago siya naging Christian, bago niya makilala si Jesus Christ, grabe ang self-righteousness ng taong yan. Pag binasa niyo ang aklat ng mga gawa sa Biblia, siya po yung nanguhuli ng mga nagse-cell group. Alam mo, nakita tayo ni Paul, ganito, nagtitipon tayo. Meron siyang, hindi ko alam kung ilang daang tao ang kasama niya, meron siyang kasama ng mga temple guards na humuhuli sa mga taong naniniwala kay Kristo. At si Paul, okay, na dati Saulo ang pangalan, in Acts chapter 8, siya ang nanguna na ipapatay sa bato si Stephen. Patayin yan sa bato. Pinatay nila sa bato. Binato ng binato si Stephen hanggang mamatay. Acts chapter 8. And then Acts chapter 9, doon na-encounter ni Saulo si Jesus. Hanggang naging Apostle Paul. At ngayon, binabasa na natin ang sulat niya. Amen? Ngayon, naintindihan ni Paul ang pagiging sinner. Si Paul, tinupad niya ang kautusan ng Diyos kasi siya ay Israelite. Okay? Siya nag-aaral ng law of Moses. Tinutupad niya ang law of Moses only to find out na siya na mismo ang sumulat na ako pala'y nagkasala rin dahil kay Adan. Amen? Lahat tayo hindi mananalo kay Pablo kung pabaitan din lang. Okay? Kaya lamang sabi ni Pablo, nagawa ko ang lahat ito, tinupad ko yung kautusan, sinunod ko lahat ang sinasabi sa temple ng Jerusalem ng mga teachers of the law. Pero nasumpungan ko si Kristo na siya lang pala ang aking katuwiran at hindi ako sa aking sarili. Si Kristo pala ang aking righteousness. Hanggang maintindihan niya na siya pala ay makasalanan rin dahil kay Adan. Kaya ang sabi niya, siya mismo ang sumulat si Paul, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po tayo nakaabot lahat. Kaya lahat ng relihiyon, wag na magdebate kasi bagsak naman lahat. Amen? Ang kailangan natin, isa, hindi relihiyon. Kailangan natin si Jesus. Amen? Now, Romans 3:20, basahin po natin ng malakas.
Yan. Kasi ang sabi ng mga Jew, siyempre, mga Israelite yan. Ang Israel, pinili talaga ng Diyos kahit basahin yung Bible. Mula kay Abraham, Isaac, Jacob, and then naging Israel. Okay, nagkaroon ng anak si Jacob na 12 sons hanggang sa mula ng lahi ng Israel hanggang ngayon may Israel. Okay? Ngayon, si Jacob, pinalitan ng Diyos ng pangalan na Israel. Si Jacob po yung Israel. Ngayon, ang lahi niya ay tinawag na Israel o Israelites. Now, itong mga Israelites na kung tawagin natin ay mga Jew na binubuo ng 3 tribes. Tribe of Judah, tribe of Levi, at saka tribe of Benjamin. Sila po talaga yung nagtumupad sa batas ng Diyos. Tinutupad nila ang batas ng Diyos, kaya lang mali ang motibo nila. Ganon din ang motibo ni Saulo dati. Ito yung motibo nila. Tuparin natin ang batas para tayo maging matuwid. Okay? Hindi nila nakita ang sarili nila na sila'y na kay Adan, pero nakita yun ni Pablo. Okay? Ngayon, therefore, ang sabi ni Paul, walang idideklarang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa batas. Okay? Okay, tutuparin ko yung batas. Kaso sabi nga ni Pablo, walang magiging matuwid sa harap ng Diyos dahil tinutupad mo ang batas. Ang pagtupad mo sa batas ng Diyos, hindi mo kayang i-achieve ang righteousness. Okay? Masama ba ang batas? Hindi yung batas ang masama. Ang batas ay banal. Tayo po ang naging masama. Amen? Now, ano na, nung basahin namin yung batas, ano nangyari? We become conscious of sin. Bakit tayo naging conscious of sin? Kasi nga, sinner tayo. Pag sinner ang bumasa ng law, ng Old Testament, ang makikita mo, sinner ka. Hindi mo makikita ang righteous ka. Pag binasa mo yung utos ni Moses, tapos ang conclusion mo, righteous ka, mali basa mo. Okay? Ngayon, Romans 3:20, since through ESV translation. Since through the law, sa pamamagitan ng kautusan, ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang sabi nga ni Pablo sa ibang sulat niya, kung walang kautusan, hindi mo malalaman kung anong kasalanan. Pero dahil sa kautusan, nalaman natin kung ano ang kasalanan. Amen? Ngayon, bakit kailangan ibigay ang batas? Ang isa sa mga sinabi ni Pablo, kaya ibinigay ang batas, ito, para magkaroon tayo ng knowledge of sin. Kasi, kung walang law, kahit ikaw ay nagkasala dahil kay Adan, hindi mo malalaman nagkasala ka kasi walang law. Pero nang ibinigay ang law, for example, gato kaganda yung law. Kaya ang law, saludo ko rito sa utos ng Diyos. Okay? Kaya lang, hindi ako magiging matuwid sa pagtupad sa utos ng Diyos. Pero tutuparin ko yan, hindi para maging matuwid. Okay? Gagawin ko to, halimbawa, tutuparin ano? Halimbawa, yung 10 utos, ang isa doon, huwag kang papatay. Ang sabi ng batas ng gobyerno natin, tanggalin na natin yung huwag papatay. Isang utos lang ang tanggalin mo, magugulo ang buhay mo. O, tingnan mo ha. Tanggalin natin yung huwag kang papatay. Ako, kahit pumatay ako ng 10 tao sa harap ng pulis, hindi nila ako huhulihin. Bakit? Kasi walang batas. Amen? Siguro, gagantihan lang ako ng kamag-anak, pero walang batas eh. Pangalawang tanggalin natin, huwag kang magnanakaw. Kahit anong bahay ang nakawang ko rito ng harap-harapan, di lang ako pwede kulong. Bakit? Walang batas, 2. 2 batas pa lang yon, tanggalin mo, magulo tayo lahat. Ganon kaganda ang law. Kaya lang, hindi ka kayang gawing matuwid ng batas. Amen? Kasi nang makita mo ang batas, naku, nakagawa ako ng ganito, mali ito. Hindi ko to natupad. Yan ang makikita natin. Bakit sinadya ng Diyos na maging ganun? Meron dahilan ng Diyos. Gusto niyo malaman? The law was given so that we might have the knowledge of sin while being in Adam. Okay? So that we can see the end of ourselves and our need of the Savior. Kailangang makita mo na sinner ka bago mo maintindihan, kailangan mo si Jesus. Kung ikaw, maraming tao, nire-reject si Jesus kasi mayayabang sila. Okay? Nakikita sa YouTube, yung mga kapatid natin na Amerikano, Australian, mga nagpipreach, pinipreach nila si Jesus. Yung mga kapatid natin kay Kristo na nasa iba't ibang bansa, nangangaral sila, binabastos sila ng mga tao. Okay? Nire-reject nila si Jesus Christ. Why? Kasi self-righteous sila. Wala nang righteousness. Paano ka naging self-righteous? Di ka na nga righteous. You see? LGBTQ, a community. Okay? Nag-preach doon. Kasi doon talaga tayo dapat mag-preach. Sa totoo lang. Nag-preach doon na ilang kapatid natin, Amerikano. Napanood ko sa YouTube. Binabaso sila. Yung isang sinampal. Pa! Yung isa nagpipreach. Matanda pa naman. Isa naman,
Koreana, tinulak, bali yung ganito. Kasi nasa ginawang stage. Tinulak sila. Ito yung sabi ko, itong mga taong ito, hindi na nga matuwid, makasalanan na nga, nagmamatuwid pa. Ano ba yung pagmamatuwid mo? Amen? Now, ito yung gamit ng law. Ito yung gamit ng batas. Para pag binasa natin ang law of God, naku, Lord, makasalanan pala ako. Lord, masama pala akong tao. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan ko si Jesus. Yun ang layunin. Amen? Sino rito, kailangan nyo si Jesus? Kaya tayo narito ngayon, kailangan natin si Jesus. Amen? Ngayon, when God look at us, nung wala pa tayo kay Kristo, pag tiningnan ka ng Diyos, nakikita ka niya kay Adan. Kaya tayo sinner. Okay? Because all of us were represented by Adam. Hindi naman focus, hindi ka si Adan, pero na-represent ka ni Adam. Para ka rin siya. Hindi naman ako gumawa pero may gumawa para sa iyo si Adan. Para rin ikaw yun. Ganon. Ganito lang in play. Okay? Ako'y naging makasalanan dahil kay Adan. So, I am sinner in Adam. On the other hand, I am righteous in Christ. That's the play. Amen? Ngayon, on the other hand, when we look at the law of God, we see ourselves in Adam. Ganito lang yan. Tiningnan tayo ng Diyos kay Adan, kaya tayo makasalanan. Nang basahin mo yung law of God, nakita mo rin ang sarili mo kay Adan, at ang sabi mo, okay, makasalanan. Pero sinadya ng Diyos yun, para lahat tayo magpakumbaba at magsabi sa Kanya, Lord, have mercy on me, a sinner. Lord, mahabag ka sa akin. Yun ang gustong marinig sa atin ng Diyos. Amen? Hindi yung, Lord, alam ko na yan. Lord, meron akong sariling katuwiran eh. See, ganun kayabang ang tao. Biro mo, sinner ka na. ganun pa sabihin mo kay Lord. Now, we need to be hopeless through the law. So that we can see Jesus as our only hope. Amen? Pag binasa mo yung law as sinner, babasa mo yung law, di ko po ito natupad, di ko rin ito natupad, ito rin di ko natupad. Hopeless. Pero may nagbalita sa'yo, huwag kang mag-alala. Meron akong good news sa'yo. Ano po yun? Merong isa na namatay para sa iyong kasalanan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Amen. He is our hope. Siya ang ating pag-asa. Now, through the law, nakita ni Paul ang kanyang sarili kay Adan. That is why, sinabi niya itong statement na to. Ito yung karanasan ni Paul. Nagte-testify si Paul. Basahin yung sinabi ng Apostle Paul. Yan. From the body of this death. Ngayon, ang sinabi ni Paul, sino magliligtas sa akin? Sino magpapalaya sa akin? Okay? Sa katawang ito ng kamatayan. Si Paul may sinabi rin the body of sin. And then, now, the body of this death. Now, listen. Ito ang sulat ni Paul. Ang Romans 7, pag binasa mo lahat, it is the testimony of Apostle Paul. Ito yung struggle niya. Habang binabasa niyo yung kautusan, tinutupad niyo yung kautusan, ang sabi niya, gusto kong tuparin yung batas. Pero pag gagawa na ako, iba na gagawa ko kasalanan. Di ba ganun tayo? Ganun nilatag ni Paul ang karanasan niya sa Diyos, sa law. Pero kaya nga sumigaw siya rito, O wretch man that I am. Ano ibig sabihin nito? Wasak, sira, mapapahamak. Yung sinabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, okay? I am undone. Right? Patay ako sa Tagalog. Basahin niyo Isaiah 6, yung Tagalog. Patay ako kasi meron akong maruming mga labi. Ibig sabihin, marumi rin ang puso niya out of the abundance of the heart. Marumi ang aking buhay, pero nakaharap ko ang Diyos, patay ako nito. Kasi banal ang Diyos. Okay? Ang sabi rin ni Paul, sino magliligtas sa akin sa body of this death? Wala siyang makita kasi ang law, kasi siya ay Jew. Siya lahi ni Benjamin. Tinupad niya yung batas, pero ang ending, hindi niya kayang tuparin. Nakita niya ang sarili niya na sinner. Kaya ang sabi niya, isa lang ang pag-asa ng mga Jew, law. Tapos di pa namin nagawa, sino pa magliligtas sa amin? Gusto niyo malaman kung sino nagligtas kay Paul? Basahin natin.
Amen. Tingnan mo verse 24. Then, nag-shift si Paul sa 25. Sino magliligtas sa akin? But thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Amen. So ngayon, pag-uusapan natin si Jesus. Aalis na tayo kay Adam. Amen. Let's see. When the law brought him to the end of himself, si Paul, he saw Jesus Christ as the only hope for his deliverance. Okay? Ito yung end of himself. Ito. Wala siyang magawa yun. Dead end siya. Wala siyang puntahan. Kasi iniisip niya, para tanggapin siya ng Diyos, kailangan kong tuparin ang batas. Kaso di nga niya matupad kagaya natin. Lahat tayo nagkasala. Kung batas ng Diyos, natutuparin ko ang pag-asa, wala na akong pag-asa. Pero salamat nagpadala ang Ama, ang kanyang anak, ang pangalan, si Jesus Christ. Amen. Now, praise be to God. Kaya po tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Kulang ang araw natin sa totoo lang. Kulang ang oras natin. When we praise God, siguro nung bago pa tayo sa church, ka-attend lang, bakit ka to mga nag-hallelujah, nagpe-praise the Lord? Alam mo bakit? Kulang pa yon. Dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Walang gagawa nun, siya lang. Ngayon, He gave us His Son, Jesus Christ, who is the only one, okay? Jesus is the only one that can deliver us from everything that we receive from Adam. We receive curse. We receive sin, curse, death, condemnation, lahat ng pangit ni-receive natin kay Adam. Sino magliligtas sa atin? His name is Jesus. Bakit kinanta yung Yeshua? Ang Yeshua ay salitang Hebreo o pangalang Hebreo ni Jesus. Okay? Ang Jesus kasi Greek, Jesus. Ang Yeshua, meaning Savior. Okay? Pag kinakanta mo yung Yeshua, okay? While we are singing, kanina sabi ko, Lord, your name is so powerful, Yeshua. When I say Yeshua, there is healing. When I say Yeshua, there is deliverance. When I say Yeshua, there is provision. Amen? Gumagalaw ang kamay ng Diyos when I am singing Yeshua. Now, while Adam represent us as sinners, Jesus represent us as righteous people. Amen? Sino ang nag-represent? Hindi naman sinadyang, Lord, lahat po ito, mga sinner po ito dahil sa akin. Wala, hindi sinabi ni Adam yun, hindi ganun. Okay? Pero automatically, He represent us, si Adam. Nagkasala si Adam, damay tayo lahat. Pero nang ikimanampalataya kay Kristo, matuwid si Kristo, damay ka. Amen? Ganun lang kasimple yung panalitaan. Ngayon, because He Himself is our righteousness. Sinong righteousness natin? Yan. Para maging matuwid ka, kailangan mo si Jesus. Pag-usapan natin to, mga kapatid. Okay? So, are you ready? Okay. Tapos na tayo sa kalahati pa. So, Jesus Christ is the righteousness of God. Sino ang righteousness ng Diyos? Pag sinabi nating righteous, malalaman po nyo sa series. Ituturo po sa atin sa series, ano yung righteousness. Pero ang isa munang basic, no? Ang righteous, walang kapintasan. Sinless, walang kasalanan. Katulad ng requirement ng Diyos sa offering ng hayop sa Old Testament, nang sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo kay Aaron, lahat ng i-offer ng mga ama ng Israelites, okay, ay tupa na walang kapintasan, walang dungis. Dapat perfect. So, pag sinabing righteous, perfect. Everybody say perfect. Okay. Ngayon, si Jesus Christ, ang righteousness ng Diyos. God's very own righteousness. Pag-usapan natin. Romans 3:21. Basahin po natin. Okay. Ito yung law na tinutupad ng mga Jew. Pero ang sabi ni Paul, apart from the law, hiwalay sa kautusan. Ang katuwiran ng Diyos ay nahayag. Okay? At ito'y pinatutuhanan or pinatunayan ng batas at mga propeta. Malalaman po natin ngayon ang ibig sabihin ni Pablo tungkol sa law and the prophets. Ano ang law and the prophets? Kasi ang law and the prophets daw ay nagsasabi na merong righteousness of God. Okay? At sino itong righteousness of God na sinasabi ng law and the prophets? Now, the righteousness of God who was testified by the law and the prophets is, puntahan natin, John 5:39, basa.
Yun. Si Jesus na mismo ang sumagot sa tanong, what is the law and the prophets that testify the righteousness of God? Unang-una, si Jesus ang righteousness of God. Si Jesus na righteousness ng Diyos ay nagsabi ng ganito. Yung kulay dilaw lang basahin ko, no? These are the scriptures that testify about me. Si Jesus po nagsasalita rito. Ano yung scriptures na nagtetestify tungkol kay Jesus? Ito yun. The scriptures are composed of the law and the prophets. We call it today as the Old Testament. Tingnan yung Bible nyo, may Old Testament, mayroong New Testament. Tama? Ngayon, ang Old Testament ninyo, binubuo ng law and the prophets. Yung una, yung law, na pinakang sikat na sikat sa mga Jew. Sa Hebrew, ito ay Torah. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The rest of the Old Testament, prophets. Okay? Hanggang Malakay. Now, yun daw sinulat na ito ng mga lingkod ng Diyos, nakasama rito yung sulat ni David, sulat ni Solomon, lahat yan. Okay? Lahat pong iyan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus bilang righteousness of God. Balikan natin. Ano sabi ni Jesus? These are the scriptures, ano yon? From Genesis to Malachi, Old Testament. Ang buong Old Testament, sinasabi ni Jesus, yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang sinasabi niyan ay ako. Kaya nga, sa chapter 5 pa rin, sinabi ni Jesus sa mga tao, Moses wrote about me. Si Moses, sumulat siya tungkol sa akin. Ang sinulat ni Moses ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. In last part ng Deuteronomy, si Joshua na nagtuloy dahil namatay si Moses. Pero ang sabi ni Jesus, Moses wrote about me. That is the Torah, the law. Pero sinong sinulat ni Moses? Tungkol kanino? Kay Jesus. Hindi tungkol sa atin. Amen? Ngayon, Jesus Christ is the absolute righteousness of God. Pag sinabi mong absolute, kulang ang salitang absolute kung tutuusin. Kasi si Jesus siya. Pero grabe ang righteousness, napaka-perfect. Wala kang maipipinta sa pagiging matuwid ni Jesus. Tapos yung value ng righteousness niya, sobrang taas. Wala talagang tao makakaabot. Kahit magkumahog ka sa pagtupad sa batas, di mo maaabot yung absolute. Kasi absolute righteousness yun. Ang absolute righteousness is the opposite of the word relative. Okay? Quote and unquote righteousness. Kuno. Tingnan natin. Ito, mas mabait ito kaysa ganito. Ang tawag doon, relative. Okay? Kung i-relate mo, o kung i-relate mo ako sa kanya, kung ako i-go-compare mo sa kanya, mas mabait ako kaysa kanya. Ganon. Ang tawag relative. Ito, absolute. Wala makakaabot dito. Tumapat tayo dito, lahat tayo bagsak. Okay? Now, our righteousness is a person. I have announcement to you. Sa mga Jew, ang righteousness ay work. Pero sa Diyos, ang righteousness ay hindi work, but a person. His name is Jesus. Amen? Now, therefore, righteousness, ang pagiging matuwid, is not something that is separated from Jesus and was given to us. Righteousness is Jesus. Righteousness is Him. Hindi yung gano'n. Si Jesus ay merong righteousness. Hindi ho gano'n. Yung daladala niyang righteousness, tapos ang righteousness, na ibigay sa'yo, tapos narito si Jesus. Oh, righteous ka na kasi, nilagay ko sa'yo righteousness. Mali. Naging righteous tayo dahil na kay Kristo tayo. At dahil na kay Kristo ka, si Kristo ang iyong righteousness. Amen? You cannot separate righteousness and Jesus Christ because He is the righteousness of God. Amen? Now, God took us from Adam through Jesus Christ. Ganito muna. Gusto mo malaman paano tayo magiging matuwid? Alam mo kapatid, bago ka lumabas sa tahanang ito, maniwala ka rito, matuwid ka na. Ang bilis. Boom. Paano po, Pastor, ang dami kong kasalanan? Huwag natin pag-usapan yun. Ito pag-usapan natin. Anong gagawin sa'yo ni Jesus? Amen? Now, kinuha tayo from Adam, okay, ng Diyos, ang Diyos mismo. Ang Ama, kinuha tayo ng Ama mula kay Adan through Jesus Christ. Paano tayo inalis kay Adan? Kasi kahit anong gawin mo, hanggat na kay Adan ka, sinner ka pa rin. Mapapahama ka. Ang solusyon, tanggalin ka kay Adan. Pero paano tayo tinanggal kay Adan? Ang Diyos lang makagagawa nun. At para matanggal ka kay Adan, kinakailangan
ikaw ay dalhin ng Diyos, okay, mula kay Adan, patungo kay Kristo. Pag-usapan natin. Okay? Romans 6:6, dito man tayo, aalisin muna tayo kay Adan. Knowing this, sabi ni Paul, that our old self, everybody say old self. Ako, meron akong old self. Okay? Meron akong lumang pagkatao. Our old self was crucified with Christ, with Him. Sino Him? Si Jesus. In order that our body of sin, kanina, our body of this death, ngayon, our body of sin. Ano yung body of sin? Yun po yung flesh. Yun yung naghahari sa isang sinner at ang taong yon sunod-sunuran lamang doon sa kasalanan. Ngayon, the body of sin, inalis sa atin ang body of sin, ating sinful nature so that we would no longer be slaves. Slaves to sin. Kasi naalipin tayo ng kasalanan. Yan talaga totoo niyan. Ang ating lumang pagkatao, old self, lumang pagkatao, ipinakong kasama kay Kristo. Sino ngayon ang naglagay ng lumang pagkatao kay Jesus para mamatay na kasama ni Kristo? Ang Ama ang gumawa noon. Okay? Ang ginawa ng Father, ito hindi mo nakita ito. Kaya nga imposible ang human effort. Hindi papasa rito ang kabutihan ng tao. Kasi ang kabutihan ng tao hindi kayang gawin itong binabasa natin. That our old self was crucified with Christ. Amen? Ngayon, so, si Paul, meron siyang testimony, Galatians 2:20. Hindi ko lang nalagay dito, ano? In Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi ni Paul, ang sabi niya ay, I am crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Okay? At ang sabi niya, hindi na yung old self ko na dating Paul o dating Saulo ang nabubuhay sa akin. Kundi ang nabubuhay na sa akin, si Kristo. Bakit? Kasi nga ang righteousness mo, person, kung sinong righteousness mo, yun dapat ang nabubuhay sa'yo. Amen. Kaya nga ang isang righteous, ginagawa niyan righteousness. You see? Now, tandaan niyo mabuti, kalibutan natin ang salitang gawa, ang righteousness gawa. Okay? Yung gawa ng righteousness, resulta ng kung sino ka. Ang unang-una dito, righteousness is a person. Amen. Ang ganda nito, mga kapatid. Now, unahin natin rito. Ito, si Pastor John, ito yung dating pagkatao. Nung makilala ko si Jesus, nalaman ko, grabe palang ginawa ni Lord. Manampalataya ka lang kasi tapos na to eh. Our old self was crucified. Hindi will be crucified, but crucified with Christ. Amen. Do you believe that? Ang hirap abutin ng utak. Pag binasa, isang verse lang to. Hirap na hirap akong pag-utak ko ginamit dito. Kaya sabi ko, Lord, total, nakasulat na yan. Maniniwala na lang ako. Kaysa naman, paduguin ko pa isip ko dyan. Diba? Ngayon, our old self, that was the Adamic nature. Ano yung old self? Yun ang Adam. Mga kapatid, by the disobedience of one man, or through the disobedience of one man, the many were made sinners. Kasi na kay Adam tayo. Tinanggal tayo kay Adam, anong ginawa ng Diyos? Inalis ang old self, inalis ang Adamic nature. Ang Adamic nature, yan ang nag-enslave sa atin para sundin ang kasalanan. Okay? Ang hirap isipin, no? Sabi ko sa'yo, ang hirap isipin pag-utak natin gagamitin. Pero yan nakalagay sa Scripture. Now, ang sabi ni Paul, ng ating lumang pagkatao na pakong kasama ni Kristo para alisin ang body of sin. Ano yung body of sin? Adamic nature. Kaya nga sabi ni Paul, huwag kayong lumakad sa laman, sa flesh. Huwag kayong lumakad sa nature na yan. So that we would no longer be slaves to sin para hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Kapatid, wala kang ginawa rito. Ito ay libreng gawa ng Diyos para sa'yo. Amen? Kaya nga by grace. Ngayon, kinuha ng Diyos ang Adamic sinful nature at inalagay sa kanyang anak na si Jesus Christ upang si Jesus ang maging kasalanan para sa atin. At ang Diyos mismo, okay, ang nag-crucify ng luma nating pagkatao sa katawan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Hindi mga Roman soldiers ang nag-crucify ng dati nating pagkatao. Ang Ama ang nag-crucify ng ating dating pagkatao kay Kristo. Amen? Now, that is the mystery, the deep mystery of the gospel.
Right? Now, Romans 8:3. Basahin po natin Romans 8:3. Okay. Ang law, yan ay galing sa Diyos. Kaya yan ay matuwid, banal, perfect ang law. Pero ang law, o batas, merong hindi kayang gawin. Merong hindi kayang gawin ang law of God. Ang hindi kayang gawin ng batas ng Diyos, patawarin ka. Hindi ka mapapatawad ng law of God. Kasi, ang law of God ang nagsasabi that we are sinful. Ito yung maghahatol sa atin. Okay? Kaya, what the law could not do, hindi kayang gawin ng kautusan. Bakit? Kasi, mahina, nagkasala tayo lahat. Pero yung hindi kayang gawin ng kautusan na patawarin ka, hindi kayang gawin ng kautusan na iligtas ka, hindi kayang gawin ng kautusan na gawin ka matuwid, lahat hindi kayang gawin ng kautusan, ginawa ng Diyos. God did. Everybody say, God did. Amen. Now, posible ba tayo maging matuwid? May imposible ba kay Lord? Kung tayo ang gagawa, imposible. Pero kung ang Diyos ang gagawa, grabe, posible. Now, sundan natin. God did. Paano? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Paano po tayo naging matuwid? Ganito muna ang unang ginawa ni Lord. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus sa katawan ng isang tao, katulad ng katawan natin, bilang offering para sa kasalanan. Pagkatapos, hinatulan niya ang kasalanan. Nasaan ang kasalanan? Nasa atin. Pero inilagay kay Jesus. Nung ilagay kay Jesus ang sin, yun, ilalagay sa kanyang old sinful nature, okay? Hinatulan ang kasalanan sa flesh. Kanginon laman, hindi sa'yo, kay Jesus. Kaya ang anak ng Diyos, kailangang magkatawang tao para magkalaman. Kasi sa laman hahatulan ang kasalanan natin. Amen. Yun ang gospel. Okay? Everybody say amen. Amen. Yan. Now, kinuha tayo ng Diyos kay Adan, tapos inilagay tayo kay Christ. Excited kayo rito? Wala na tayo kay Adam. Nasaan na tayo ngayon? Okay, let's go. Basahin natin 1 Corinthians 1:30. Okay, naituro na sa inyo before, si Kristo ang sa atin ay karunungan ng Diyos, bawat sa Diyos, at righteousness, at kabanalan, at redemption. Yung apat na yan ang naging buong buhay ni Jesus mula 1 year old hanggang sa siya ay mamatay sa krus, redemption. 1 to 12, wisdom. 12 to 30, hanggang i-baptize siya ni John the Baptist, righteousness. And then, nung siya mag-ministry sa earth, sanctification or holiness. Pero sa Garden of Gethsemane hanggang mamatay, 3 days, redemption. Okay? Mamatay, malibing, mabuhay na maguli, 3 days. That is redemption. Okay? Now, let's go. Tingnan natin yung kulay dilaw. Sabi rito, by His doing, sino yung His? The Father. Father God. Grabe. Yun yung, for God so loved the world. Hindi ka hinintay ng Ama. Ginawa na talaga niya para sa'yo. Okay? Kasi mahal ka ng Diyos sa totoo lang. Wag mong i-rate ang mabuting gawa mo para mahalin ka ng Diyos kasi hindi yan ang batayan ng Diyos. Wag mo ring ibaba ang sarili mo dahil marami ka na nagawang kasalanan kasi hindi nabawasan ang pag-ibig sa'yo ng Diyos dahil sa dami ng kasalanan mo. Mahal ka ng Diyos, that's it. Amen? At dahil mahal ka ng Diyos, ito yung ginawa ng Diyos. By His doing, you are in Christ Jesus. Sinong gumawa? Ang Ama. Sino naglagay sa'yo kay Christ? Ang Ama. Na sa atin ay naging, yung righteousness muna kunin natin kasi mahabang topic yan. Na sa atin ay naging katuwiran. Sino? Si Christ. Ulitin natin. Dahil sa kanyang gawa, tayo ay na kay Kristo. Sino si Kristo? Na siyang sa atin ay naging righteousness. Sino ang righteousness natin? Si Kristo. Hindi ang mabuting gawa, hindi rin ang religion, kundi si Jesus Christ. Amen? Now, by His doing, you're in Christ Jesus, who become to us our righteousness.
Sino ang righteousness mo? The righteousness is a person. Okay, let's go deeper. Ito yung ginawa ng Diyos. Ulitin natin. Paulit-ulit. This is what God did to place us in Christ. Ito, basahin natin. 2 Corinthians 5:21. Okay, yung he at saka him. Meron dalawang pronoun dito. He, him. Yung he ay Heavenly Father. Ang ginawa ng Father, sa kanya, yung him, pangalawa. Him, pangalawang pronoun. Si Jesus. So, lagyan natin ng title. He, the Father, made him, the Son. The Father made the Son who knew no sin. Ganong katindi ang righteousness niya, kahit sa isip walang mali. Amen? Ang righteousness ko, walang mali sa pag-iisip. Ni isang pagkakamali sa isip, wala. Perfect ang kanyang mind. Okay, the mind of Christ. Now, so, ang ginawa ng Ama sa kanya na hindi nakakilala ng kasalanan, anong ginawa? Ginawang hindi sinner, sin. Read your Bible. Ang ginawa ng Ama kay Jesus, ginawang kasalanan. Hindi makasalanan. Kasalanan. Ang sin naging person because righteousness is a person. Amen. Now, we might become, so that we might become the righteousness. Tayo ang righteousness. Hindi yung my righteousness, kundi tayo mismo ang righteousness. Now, let's see. To be sin on our behalf. Si Jesus ang naging sin. Now, tingnan yung mabuti to. Ibig sabihin, tayo ay sin. Nasanay tayo sa salitang sinner, hindi mo alam, we are sin. Okay? In Adam, we are sin. Na ang ginawa ng Ama, yung old self na sin, which is the body of sin, inalagay kay Jesus at pinatay sa katawan ni Jesus. Patay na ang dating ikaw. Amen? At anong meron ka ngayon? So that we might become the righteousness of God in Him. Remember, we read in Romans chapter 3 verse 21, ang righteousness of God ay nahayag at na-testify ng law and the prophets. Ganito kataas ang kalagayan natin. Now, read your Bible, we become the righteousness of God. Therefore, we are the person of righteousness. We are the righteousness of God. Hindi lamang righteous ka sa harap ng Diyos, ikaw mismo ang righteousness of God. How can God discredit you? In Christ Jesus. Amen? How can God reject you while you are His own righteousness in Christ Jesus? Amen. Now, God made Him who knew no sin to be sin on our behalf. On the other hand, it was God who made us to be His very own righteousness in Christ. Amen. Tayo na ang katuwiran ng Diyos kay Kristo. Do you see that? Let's go. Romans 5:19. For as through the one man's disobedience, the many were made sinners. Ito yung buong laman yan. Anong kasunod? Even so, through the obedience of the one, sino yon? Si Jesus na yon. Yung disobedience ng isang tao, si Adam yon. Pero yung obedience ng isa, capital O, one. Si Jesus to. The many will be made righteous. Hindi lang, the many will have righteousness. No, made righteous. Amen. Kapatid, the moment na ikaw ay naniwala kay Jesus Christ, ganito po yung paniniwala kay Jesus. Si Jesus mismo ang nagkwento ng parable. Luke chapter 18, verses 13 to 14. Meron pong isang nalalangin na tax collector. Ang tax collector, di na niya kaya ang bigat ng kasalanan ginagawa niya. Kasi siya po ay corrupt. Nagnanakaw siya ng pera ng tao, siya po ay nasa government. Okay, naikwento ni Jesus ang ginawa ng tax collector. Ang tax collector na ito ay pumanhik sa templo upang manalangin. Ang panalangin ng tax collector ay ganito. Sa verse 13, Luke 18, verse 13, ang sabi ganito, Lord, have mercy on me, a sinner. Panginoon, mahabag ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. That's it.
Verse 14, ano nangyari sa lalaki? Simpleng-simple ang prayer. Ano nangyari sa lalaki? Sabi ni Jesus, at umuwi ang taong ito na inaring ganap, pinawalang sala, ginawang matuwid. Amen? Very simple. That is grace. Amen? Now, the disobedience of Adam made us sinners, but the obedience of Christ made us righteous. Amen? Now, Jesus Himself is our righteousness. Therefore, we are just like Jesus. Ito, paano natin sasakyan itong verse na to? 1 John 4:17, basa. Maraming Christian na takot sa day of judgment. Naku, baka hindi pa ako ready. Naku, baka mamaya reject ako ni Lord. Yan iniisip. Baka nga kalapit mo yun. Iniisip. Naku, baka pagdating ni Jesus, hindi ako pasado. Dami mong problema sa buhay. Okay? Pero ang sabi rito, the more na ikaw nakapokus sa pag-ibig ng Ama, that love is perfected with us. So that we may have confidence in the day of judgment. Kasi nga, perfect love casts out fear. Amen? Now, we have confidence in the day. Anong confidence? Sigurado ka na. Gusto ko nga dumating na yung judgment eh. Gusto ko nang humarap kay Lord kasi siya ang akin righteousness. Biro mo, yung Panginoon na harapin ko, siya mismo righteousness ko. Paano ko i-reject nun? Do you see the message? Bakit natatakot ang ibang Christian? Kasi nga self-righteous. Sa gawa nila nakasalalay, yung pagtanggap sa kanila ng Diyos, mali. Kaya tayo tinanggap ng Ama dahil kay Kristo. Amen? Now, as He is, ano nangyari sa atin? Dahil si Kristo righteousness natin, as He. Sino yung He? Jesus. So also are we in this world. Pareho ba? Amen. At dahil si Kristo na ng iyong righteousness, ganito po yung nangyari. It is no longer as Adam, so are we. Tapos na tayo doon. But now, it is eternally as Jesus, so are we. Amen.